naisipan ko namang pagsamahin na lang sila sa isang pot. So ngayon perfect na sila dyan sa kanilang bagong pot. After mass, ito namang aayos ng mga ibang halaman dito sa aking munting hardin, ang aking inasikaso. Ayan, so may mga kailangang ayusin na kasi. So hindi nawawalan talaga ng mga dapat ayusin dito sa aking munting hardin. And of course, ganyan din sa inyo, 'di ba guys, mga kaplantita, kaplantito. Hindi nawawalan ng mga dapat ayusin sa ating munting hardin na mga halaman. So ito nga yung ito yung mga una kong inayos. Itong aking my precious na epicea. Ito yung yellow ang kanyang flower. Ayan o. So, yung sa mother plant kasi, yung kanyang hanging pot ay, itong pang lagay sa wall, ano ba to, vertical wall na pot ay nasira na yung kanyang, ito dito sa ganito niya, bumigay na. Kaya, ayan, pinalitan ko na. So, ito yung mother plant. Ito yung mother plant. And ito na yung mga nakuha ko sa kanya na babies niya. Malalaki na sila. So, ang dami ang dami. Kasi nga, yung ginawa ko dyan, yung mga runners niya ay talagang ginaganyan ko lang siya. Ganyan. So, hanggang magkakaugat yan. So, ayan. And nakalaki naman yung mga dahon niya. Ayan. So, yung iba ay medyo matamlay pa. Kasi yung iba walang ugat, yung iba ay may ugat na yan, yung mga iba. So yan yung aking isang naayos ngayon. Ngayon ay October 13. Ayan. And eto pa yung isang naayos ko din. Pero mas nauna to guys, ano na to, more than 2 weeks na to na propagation ko to. Runner din to, galing din sa kanyang mother plant. Ayan. So, okay na siya. Hindi na malambot yung kanyang mga dahon. So, stable na siya. May ugat na yan. Kaya, hindi na siya malambot. So, ang kaibahan lang kasi kapag ang mapropagate natin ay wala pang ugat. So, talagang manglalambot yung kanyang nanlalambot muna yung kanyang dahon. And then, after a week or 2 weeks, ay, ayan, magiging okay na siya, maging matigas na yung kanyang dahon. Dahil may ugat na kapag ganon. So, ayan na. Ito yung aking pink flamingo. Ayan, na talagang ayaw ko ring mawala dito sa aking munting hardin. Dahil napakaganda nito, napakaganda ng kanyang flower. Dalawa ang kanyang flower, red and yung combination ng isa ay yellow, orange. Ayan. Ito naman ay 1 week na. 1 week na ito na na-propagate ko. Ayan. So, 1 week pa lang siya. Pero, ayan, okay naman siya. Tayo naman na yung kanyang mga dahon. And even ito, itong pinakabago niyang dahon dyan na nailagay ko. Merong isa lang na nalusaw yung kanyang dahon. So, yan lang yung natira. Hindi ko siya tinanggal kasi baka may lalabas din dyan na panibago. Kasi, per node yung aking tinanim. So, baka merong lalabas dyan soon. Kaya, hindi ko muna siya totally tinanggal. Ayan. Hindi ko siya binunot. Ibig kong sabihin. Itong si Neon Potos. Ang dumi ng mga dahon niya. Kasi ito yung gusto ko ring isang mailagay dyan sa loob ulit. Sa aking corner dyan. Sa malapit sa kainan namin. Ayan. Si Neon Potos. Nang lalaki na ng mga mga dahon niya.
Ito ring aking Tradescantia na Zebrina. Ayan, inayos ko din to. Propagate ako ulit kasi sobrang hahaba na. So ayan, nagpropagate naman ako sa kanya. Kasabayan ni Neon Photos to na naayos ko. So 1 week pa lang to. Ayan, so ito rin yung isa kong gustong mailagay ulit sa aking plant shelves doon sa loob ng bahay. Ito, kasi malit lang naman to, kaya kakasya doon sa aking plant shelves na maganda rin talaga to, kahit ordinary or common na halaman. Ito naman yung mga itong dalawa na ito, bago kong propagation to. Katatanim ko lang ngayon, October 13. Ayan, katatanim ko lang sa kanila. Ito matagal tong naka water propagate, itong si Wendlandia na Syngonium. Ayan, so ngayon ko lang siya naitanim sa pot. And ayan yung bago niyang unfurled leaf. Ito naman si Sleeping Photos na variegated. Dahil ito rin yung gusto kong mailagay pa sa aking plant shelves dyan sa loob ng bahay. Ayan. Ito. Kasi maliliit lang sila. Kasya sila doon. And ito yung dalawang variety ko ng Syngonium na pinagsama ko na sa isang pot. So ito yung na-flex ko lang sa inyo last time, si tricolor. Ayan o, tricolor. Ito si tricolor. Itong mas andito sa dito sa bandang harapan. Ito naman si milk confetti. Ayan. So napakaganda nilang dalawa dyan. Ayan o. Akala mo ay isang lang variety, pero dalawa siyang variety. Ayan, ang ganda niya. Ang ganda nilang dalawa dyan. Nilagay ko na silang dalawa, kako sana, sa mas malaking pot. Eto, so perfect na siya. Perfect na sila dyan. I mean, na dalawa. Mas mahaba nga lang itong si mas mataas, si milk confetti. Binawasan ko pa nga ito ng si milk confetti ng kanyang roots. Trinim ko yung kanyang roots dahil sobrang haba na. Ayan, so ngayon naisipan ko namang pagsamahin na lang sila sa isang pot. So ngayon perfect na sila dyan sa kanilang bagong pot. Ayan. So ito ka-unfurl lang nito. Ito yung ka-unfurl. Hindi pa to nag-unfurl nung na-flex ko sa inyo last time. Ayan o, yung aking previous vlog. Ito. And then ito namang si milk confetti ay ito naman yung bago niyang dahon. Medyo maliit nga lang. And then meron pa siyang upcoming dyan. So tinanggal ko na yung mga hindi maganda na dahon. Kasi may mga nailalabas din na hindi maganda, kaya tinatanggal ko na lang. Ito maganda naman to. Itong latest. Ayan, maganda naman. Napakaganda na niya dyan. Nilang dalawa, I mean. Ayan ang aking dalawang paborito na varieties ng Syngonium. Si milk confetti at si tricolor confetti. Ayan, ito yung parang butterfly kasi hindi siya buo. Pero makita mo namang tricolor siya yung kanyang dahon. So iba-iba yung
ganda ng bawat dahon nito na nilalabas niya. Ito din, iba din ang kanyang ganda. Kaya talagang gustong gusto ko to, itong dalawang syngonium na to. Pareha silang confetti. Ayan. So ayan yung aking na-share guys ngayong araw. And I hope ay nagustuhan nyo. And kung ngayon ka lang nakapag-tune in dito sa aking munting channel, please like and subscribe. At pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong i-upload. Thank you for watching. Always stay safe at God bless sa ating lahat. See you next time guys. Bye!